Alam mo ba na sa lahat ng 31,102 talata sa Biblia, iisa lang ang nagsasalaysay ng direktang pagharap ng isang anghel at ng dyablo. Makikita ito sa Judas 1, Siyam, at talagang kamangha-mangha. Pero mas nakakagulat pa rito, ang paraan ng pagkakaharap nila ay naglalaman ng lihim kung paano natin malalampasan ang mga espiritual na labanan sa ating buhay. Bakit kaya pinili ni Miguel na labanan si Satanas gamit lang ang mga salita? At ano ang interes ng dyablo sa katawan ni Moises? Kapag naunawaan mo ang mga sagot, magbabago ang pananaw mo sa pinakamahihirap na sandali ng buhay mo. Ang sinaunang pangyayaring ito ay hindi lang basta bahagi ng nakaraan. Ito'y pattern na patuloy pa ring nakakaapekto sa atin ngayon mula sa halamanan ng Eden hanggang sa ating makabagong panahon. Pero bakit ito mahalaga sa iyo? Isipin mo ito. Nasa harap ka ng pinakamabigat mong pagsubok at ang tanging sandata mo ay katotohanang binibigkas mo. Parang imposibleng mangyari, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa iyong ito mismo ang kailangan mo? Magpatuloy ka lang sa panunood dahil ipapakita namin ang isang espiritual na pananaw na maaring baguhin ang kabuuan ng iyong pagtingin. Kung handa ka nang harapin ng mga hamon sa ibang paraan, i-type mo sa komento ang handa na ako. Simulan natin. Isipin mong nasa isang tahimik na lambak ka sa Moab. Katatapos lang bawian ng buhay si Moises, ang tapat na pinuno ng Israel. Nasa malapit na sa lupang ipinangako ang mga taong pinangunahan niya. Pero hindi na siya makakasama sa kanila. Bakit? Dahil si Diyos mismo ang naglibing sa kanya. Pagkatapos, may kakaibang nangyari. Habang inililibing ng Diyos si Moises sa isang lihim na lugar, nagsimula ang isang labanan sa espiritual na mundo, isang laban na hindi nakikita ng mata ng tao. Dalawang makapangyarihang nilalang ang nagbanggaan para sa katawan ni Moises. Ang isa ay si Miguel, ang makapangyarihang arkanghel. Ang isa pa ay si Satanas, ang laging nag-aakusa sa mga anak ng Diyos. Isipin mong mabuti, dalawang makalangit na nilalang naglalaban para sa mga labi ng isang tao. Pero bakit? Ano ang meron sa katawan ni Moises na naging dahilan ng ganitong labanan? Ang tagong labanang ito ay nagpapakita ng mas malalim na katotohanan, isang bagay na may koneksyon pa rin sa buhay mo ngayon. Inilalantad nito ang isang makapangyarihang katotohanan na kayang baguhin kung paano mo hinaharap ang mga pagsubok sa araw-araw. Sa Judas 1:9, bibihirang sandali ito na ipinapakita sa atin ang hindi nakikitang mundo. Bakit hindi na lang ginamit ni Miguel ang makalangit na kapangyarihan para talunin si Satanas? At bakit naman tutok na tutok si Satanas sa katawan ng isang patay na tao? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ay nagpapakita ng isang makapangyarihang aral, isang bagay na ayaw malaman ng kaaway. Isang lihim tungkol sa lakas mo sa gitna ng espiritual na laban. Pero para matuklasan ito, kailangan nating pag-aralan si Moises ng mas mabuti. Ano ba ang meron kay Moises at mismong Diyos ang nag-asikaso ng kanyang libing? Bakit naging napakahalaga ng katawan niya? At anong kinalaman ng misteryosong labanan na ito sa mga hamon na kinahaharap mo ngayon? Habang pinapalalim natin ang pag-unawa, makikita mong ang kwento ay hindi lang tungkol sa isang sinaunang propeta, kundi tungkol din sa iyo at sa lakas na nasa loob mo na kinatatakutan ng kaaway. Para lubos mo itong maunawaan, kailangang makita mo kung sino talaga si Moises. Hindi lang siya isang pinuno, may malalim siyang ugnayan sa Diyos. At iyon ang nagbago ng lahat. Isipin mong nakikipag-usap ka sa Diyos na parang kaibigan. Para kay Moises, hindi lang ito imahinasyon. Talagang nangyari ito. Sa Exodo 33:11, sinasabi na nakipag-usap ang Panginoon kay Moises ng harapan tulad ng pakikipag-usap ng isang kaibigan sa isa pa. Ang matalik na ugnayang ito sa Diyos
ang nagpatangi kay Moises sa kasaysayan ng Israel. Pero kaakibat ng ganoong kalapit na ugnayan ay malaking pananagutan. At kahit malapit siya sa Diyos, nagkaroon pa rin siya ng isang malaking pagkakamali. Nangyari ito sa lugar na tinatawag na Meriba. Nagrereklamo na naman ang mga tao, uhaw at galit. Sinabi ng Diyos kay Moises na kausapin ang isang bato at lalabas mula rito ang tubig. Pero nagalit si Moises. Sinigawan niya ang mga tao at 2 beses niyang hinampas ang bato gamit ang kanyang tungkod. Dumaloy pa rin ang tubig pero nalungkot ang Diyos. Bakit? Dahil hindi sinunod ni Moises ang tagubilin. Dapat ay nagsalita lang siya, hindi humampas. Ang pagsuway na iyon ay nagdulot ng mabigat na parusa. Sinabi ng Diyos na hindi siya papapasukin sa lupang ipinangako. Parang napakahigpit ng parusa, pero may aral ito. Hindi basta-basta si Moises, kinakatawan niya ang Diyos. At noong umakto siya sa galit, nabigyan niya ng maling larawan ang mga tao kung sino ang Diyos. Gayunman, nanatili siyang tapat hanggang sa huli. Ang katawan niyang inilibing ng Diyos sa lihim ay naging simbolo ng mga pangako ng Diyos sa kanyang bayan, at dito lalong nagiging kapanapanabik ang lahat. Kung ganoon kahalaga ang katawan ni Moises, bakit ito itinago ng Diyos? At bakit pinilit ni Satanas na makuha ito? Ang sagot ay nagpapakita ng isang nakatagong katotohanan tungkol sa espiritual na labanan, isang bagay na madalas hindi natin napapansin. Ang kwentong ito ay tumutulong sa atin na maunawaan kung bakit nagkaroon ng alitan si Miguel at si Satanas tungkol sa katawan ni Moises at kung bakit mahalaga pa rin ang tagpong iyon sa buhay mo ngayon. Tingnan mo, hindi lang basta panunukso sa kasamaan ng paraan ni Satanas. Matalino siya at palagi niyang hinahanap ang paraan para baluktutin ang mabubuting bagay at gawing kasangkapan ng kapahamakan. Kaya bakit napakahalaga ng katawan ni Moises sa kanya? Hindi lang basta tao si Moises, siya ang pinakadakilang pinuno ng Israel. Siya ang nagpalaya sa kanila mula sa pagkaalipin at nagdala ng mga batas ng Diyos. Pero nakita ni Satanas ang pagkakataong gamitin ang isang banal na bagay para sa kasamaan. Ang plano niya, gawing Diyos-Diyosan ang katawan ni Moises. Isipin mo, naalala mo ba nang gumawa ng gintong guya ang mga Israelita habang nasa bundok si Moises? Madali silang bumaling sa pagsamba sa mga bagay na nakikita nila. Ngayon, isipin mong kung nandoon ang katawan ni Moises. Maaring iyon ang naging pinakadakilang bagay na kanilang sinamba. Sa halip na tumuon sa Diyos, maaring si Moises na ang pinagtuunan nila ng panalangin. Ang kanyang mga labi ay maaaring naging dahilan para malihis ang kanilang pananampalataya. Kasi si Moises ay sagisag ng lahat ng ginawa ng Diyos para sa kanyang bayan, ang mga himala, tagumpay at mga pangako. Sa mga kamay ni Satanas, ang simbolong ito ay maaari sanang naging daan upang malayo ang mga tao sa Diyos na pinagsilbihan ni Moises. Ipinapakita ng tagpong ito ang isang napakahalagang katotohanan. Hindi laging hayagan ang pag-atake ni Satanas. Minsan, ginagamit niya ang mabubuting bagay sa ating buhay, ang mga pagpapala, tagumpay, at maging ang mga taong mahal natin upang ilihis tayo. Kaya isipin mo, ano sa mga mabubuting bagay sa buhay mo ang maaaring pumalit sa Diyos kung hindi ka mag-iingat? Madalas, tinatarget ni Satanas ang mga bagay na pinakamahalaga sa Diyos. Para kay Moises, ito'y ang kanyang natatanging ugnayan sa Diyos at ang kanyang pamumuno. Hanggang ngayon, iyon pa rin ang gustong sirain ni Satanas, ang relasyon mo sa Diyos. At ito ang nakakatakot, gagamitin niya ang kahit ano, pati ang mga bagay na mahalaga sa iyo para ilayo ka sa Diyos. Ang laban para sa katawan ni Moises ay hindi lang sinaunang kwento. Isa itong malinaw na babala. Tahimik at tuso ang galaw ng kaaway. Minsan, pati ang ating mga kalakasan ay ginagawang armas laban sa atin.
Pero huwag kang matakot. Alam ng Diyos ang plano ni Satanas at may nakahanda na siyang paraan para pigilan ito, para protektahan si Moises at ang puso ng kanyang bayan. Kaya kapag naramdaman mong sinusubok ang iyong pananampalataya, itanong mo sa sarili mo, sinusubukan ba ng kaaway na gawing huwad na Diyos ang isang mabuting bagay sa buhay ko? Nagsimula na ba akong palitan ang Diyos ng mga pagpapalang ibinigay niya? Hindi madaling sagutin ang mga tanong na ito, pero mahalaga kung gusto mong manatiling matatag sa espiritual na labanan. At heto ang magandang balita, hindi ka iiwan ng Diyos sa pakikipaglaban. May inilaan siyang mandirigmang humarap kay Satanas. Isang mandirigmang mula sa langit isinugo upang harapin ang tagapagsumbong tungkol sa katawan ni Moises. Pero sino ang makapangyarihang tagapagtanggol na ito? At ano ang maituturo ng kanyang kilos sa atin tungkol sa sariling laban natin? Ang sagot ay maaaring ikagulat mo. Isipin mong isang pinuno ng hukbo ng langit nakatayo sa harap ni Satanas. Ang pinakamakapangyarihang sandata ng mandirigmang ito ay isang bagay na mayroon ka na rin. Ang pangalan niya ay Miguel, ang Arkanghel, isang prinsipe ng langit. Kaya bakit siya ang pinili ng Diyos para sa tagpong iyon? Nakatago sa kanyang pangalan ng sagot. Sa wikang Hebreo, ang ibig sabihin ng Miguel ay sino ang katulad ng Diyos. Tuwing binabanggit ang pangalan niya, ito'y isang direktang dagok sa kayabangan ni Satanas, isang paalala na walang makakahambing sa Diyos. Ang katotohanan iyon lamang ay sapat na upang maging perpektong sugo si Miguel upang harapin ang tagapagsumbong. Hindi lang basta tao si Moises, isa siyang sagisag ng tipan ng Israel sa Diyos. Sa pagtindig ni Miguel, hindi lang siya nagbabantay sa katawan, pinangangalagaan niya ang isang pamana ng banal na layunin. Ngayon, isipin mo ang tagpo. Si Satanas, puno ng kapalaluan, ay humihingi ng katawan ni Moises. Kumpiyansa, marahil mayabang pa na nga. Pagkatapos ay dumating si Miguel, bit-bit ang bigat ng makalangit na autoridad. Parang isang salpukan ng mga higante ang magaganap. Pero ang paraan ng pagharap ni Miguel sa sandaling ito ay magbubunyag ng isang bagay na lubos na hindi inaasahan. Isang aral na espiritual na maaaring baguhin kung paano ka lumalaban sa sarili mong mga labanan. Ang katotohanan ito ay maaaring lubos na baguhin kung paano mo hinaharap ang bawat hadlang sa buhay mo. Maaaring tinatanong mo, anong kinalaman nito sa akin? Higit pa sa inaakala mo. Dahil ang sandatang ginamit ni Miguel laban kay Satanas ay isang bagay na maaari mo ring magamit ngayon. Handa ka na bang malaman ang estratehiyang ginamit ni Miguel para itaboy ang kaaway? At higit sa lahat, handa ka bang isabuhay ito sa araw-araw mong pamumuhay? Ang matutuklasan mo ay maaaring baguhin ang buong landas ng iyong espiritual na paglalakbay. Bago tayo lumalim, tingnan nating mabuti kung ano talaga ang nangyari sa tagpong iyon. Hindi lang ito basta makapangyarihang eksena sa pagitan ng dalawang nilalang. Naglalaman ito ng isang katotohanang espiritual na napakalakas. Kaya nitong baguhin kung paano ka manalangin, kung paano mo nilalabanan ang tukso, at kung paano mo nakikita ang papel mo sa plano ng Diyos. Sumama ka sa labanang hindi nakikita. Dahil ang susunod na bahagi ay isang bagay na ayaw ipaalam ng kaaway sa iyo. Isang makapangyarihang aral tungkol sa pinagmumulan ng tunay na autoridad, ang lakas ng kababaang loob, at kung ano talaga ang epektibo sa espiritual na labanan. Handa ka na ba? Dahil ang tagpong ito ay hindi lang tungkol sa isang arkanghel at isang espiritong nahulog. Tungkol ito sa iyo at sa isang espiritual na sandata na napakalakas, hindi kayang harapin ng masasamang espiritu. At ang nakakagulat, maaring hindi mo ito napapansin araw-araw. Ano ba ang sandatang ito? At bakit ito napaka-epektibo laban sa kasamaan?
Ang pagharap ni Miguel kay Satanas ay nagpapakita ng isang bagay na hindi inaasahan. Pagdating sa espiritual na laban, hindi lakas ng katawan ang pinakamahalaga, kundi isang bagay na abot kamay ng bawat isa sa atin. Isipin mo ang tagpo. Si Miguel ay nakatayo sa harap ni Satanas na hinihingi ang katawan ni Moises. Pero sa halip na umatake, sa halip na sumigaw, si Miguel ay nagsabi lamang ng 4 na salita, "Pagbawalan ka nawa ng Panginoon." Iyon lang, isang maikling pangungusap, pero taglay nito ang buong bigat ng autoridad ng Diyos. At ito ang ipinapakita sa atin. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa sarili nating lakas, kundi sa Diyos mismo. Maging si Miguel, ang pinakamalakas na anghel sa langit, ay hindi umasa sa sarili niyang kakayahan. Lubos siyang nagtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ipinapakita ng tagpong ito ang isang mahalagang prinsipyo kung paano tayo lumalaban sa espiritual na digmaan. Maaaring iniisip mo, ano ang kinalaman nito sa akin? Heto na ang sagot. Hindi lang ito paraan para sa mga anghel, ito ay gabay din para sa atin. Sabi sa Santiago 4:7, "Labanan ninyo ang dyablo at siya'y lalayo sa inyo." Pamilyar ba? Tulad ni Miguel, hindi tayo inuutusang lumaban gamit ang sarili nating lakas, kundi manindigan sa autoridad ng Diyos. Hindi mo kailangan ng mga kakayahang supernatural. Ang kailangan mo ay pagtalima sa kalooban ng Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit napaka-epektibo ng estratehiyang ito. Ang kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa iyo, nanggagaling ito sa kung sino ang nasa likod mo. Layunin ni Satanas na durugin ka gamit ang takot, pagkalito at kasinungalingan. Pero kapag tumindig ka sa katotohanan ng Diyos, pinapagana mo ang isang kapangyarihang pumipilit sa Kanya na umatras. Hindi lang ito tungkol sa pagiging positibo. Ang totoo, nagsasalita ka gamit ang autoridad mismo ng langit. Kaya isipin mo kung ano ang kinakaharap mo ngayon. Anong kasinungalingan ang ibinubulong sa iyo ng kaaway? Ang pag-unawa sa katotohanan ito ay maaaring maging simula ng pagbabagong inaasam mo. Pero may higit pa, paano natin ito isinasabuhay? Ano ang ibig sabihin ng katotohanan ito sa harap ng mga totoong hamon sa araw-araw? Baka ikagulat mo ang mga sagot at baka baguhin nito ang lahat ng akala mong alam mo tungkol sa espiritual na pakikibaka. Isipin mong may access ka sa parehong kapangyarihang ginamit ni Miguel nang humarap siya kay Satanas. Parang hindi ka panipaniwala, di ba? Pero yan mismo ang ipinapakita ng tagpong iyon. Si Miguel, ang pinakamatinding mandirigma ng langit, ay hindi gumamit ng lakas o kidlat. Nagsalita lamang siya ng katotohanan na may autoridad. At heto ang kamanghamanghang bahagi, may access ka rin sa parehong uri ng kapangyarihan. Bakit? Dahil hindi ito nakasalalay sa lakas ng nagsasalita. Nakasalalay ito sa kung sino ang nasa likod ng mga salita. Pero magpakatotoo tayo. Kapag tinutukso tayo o dumaraan sa matinding pagsubok, madalas ay pakiramdam natin ay nalulunod tayo. Sinisikap nating manatiling matatag, pero parang sobra ang bigat ng laban. Bakit ganito? Dahil kadalasan ay umaasa tayo sa sarili nating lakas sa halip na humugot mula sa Diyos. Nakakalimutan nating hindi tayo nilikhang lumaban ng mag-isa. Tingnan mo si Jesus sa ilang, nang tinukso siya ni Satanas, hindi siya lumaban gamit ang mga himalang makalangit. Hindi siya tumawag ng mga anghel. Sa halip, binigkas niya ang salita ng Diyos. Sa bawat pagkakataong sinubukang baluktutin ni Satanas ang katotohanan, sinagot siya ni Jesus ng nasusulat kasunod ng kasulatan. Hindi lang iyon basta kwento, iyon ay malinaw na halimbawa kung paano tayo dapat tumugon sa kaaway. Kapag binibigkas natin ang salita ng Diyos ng may pananampalataya, ginagamit natin ang isang sandatang kinatatakutan ng mga puwersa ng kadiliman.
Kaya paano ito ginagawa sa tunay na buhay? Mas madali ito kaysa iniisip mo. Kapag dumating ang takot, pagkabalisa o tukso, ipahayag mo ng malakas ang katotohanan ng Diyos. Kung natatakot ka, sabihin mo, hindi ako binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at mahinahong isipan. 2 Timoteo 1:7. Hindi ito mahiwagang pananalita. Ang lakas ng mga ito ay nagmumula sa katotohanan ng Diyos. Kapag binibigkas mo ang kasulatan, pinaalalahanan mo ang iyong sarili at ang kaaway kung sino ang Diyos at kung sino ka sa Kanya. Pero may isa pang bahagi nito, isang susi na higit pang nagpapalakas sa kapangyarihang espiritual sa ating mga laban. Handa ka na ba? May binanggit si Apostol Pablo sa Efeso 6:17. Tinawag niya ang salita ng Diyos na tabak ng Espiritu. Hindi lang basta sandata, ito'y buhay na puwersang tumataga sa kasinungalingan at espiritual na kadiliman. Kapag binibigkas mo ang salita, hindi ka lang nagtatanggol, sumasagot ka, tinataga mo ang mga taktika ng kaaway. Isipin mo iyon, ang parehong salita na lumikha ng buong sansinukob ay maaari mong gamitin sa pang-araw-araw mong laban. Nakakabigla, di ba? Pero may mas malalim pang dahilan kung bakit napakalakas ng mga binibigkas na salita sa espiritual na mundo. Isang dahilan na maaaring baguhin kung paano mo tinitingnan ang bawat panalangin, bawat usapan, at pati ang sarili mong mga iniisip. Sinasabi ng Kawikaan 18, 21 ang isang napakalakas na katotohanan. Ang dila ay may kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Ipinapakita ng simpleng talatang ito ang isang katotohanang madalas hindi natin napapansin. Ang mga salita natin ay hindi lang nakakaapekto sa mga tao sa paligid natin. Nakakaapekto rin ito sa mga espiritual na realidad na hindi natin nakikita. Kaya bakit ito mahalaga? Balikan natin ang simula. Sa paglikha, hindi gumamit ng kamay ang Diyos para buuin ang mundo, kundi binigkas niya ito. Hindi lang inilalarawan ng kanyang mga salita kung ano ang mangyayari, kundi nagiging totoo ito. At heto ang kamangha-mangha, ibinahagi niya sa atin ang bahagi ng kapangyarihang iyon sa pamamagitan ng mga salitang sinasambit natin. Ngayon, balikan mo ang huli mong pag-uusap. Nakapagpalakas ba ng loob ang mga sinabi mo o nakasakit? Ayon sa talatang iyon, kahit hindi mo napansin, ang mga sinabi mo ay may binuo o sinira sa paraang espiritual. Pinabago nito ang lahat tungkol sa kung paano tayo nakikipag-usap. Ang isang salitang pabigla-bigla mo lang na sinabi sa asawa mo, maaaring ito ay nagpapalalim ng ugnayan ninyo o unti-unting sumisira rito. Ang mga salitang sinasabi mo sa iyong sarili, binubuo niyon ang iyong pagkatao at pananampalataya. At heto ang kadalasang hindi natin namamalayan. Bawat salitang binibigkas natin ay nagkakahanay alinman sa Diyos o sa kaaway. Kapag nagsasalita tayo ng katotohanan, biyaya at pag-asa, nakikibahagi tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Pero kapag sinasalita natin ng negatibo, paghusga o pagdududa, baka hindi natin sinasadya ay binibigyan natin ng tinig ang kaaway sa ating buhay. Ikinumpara ni Santiago 3:5 ang dila sa isang munting liyab na kayang magpasiklab ng malaking apoy. Ganoon kalakas ang epekto ng ating mga salita. Maaari nitong simula ng away o maghatid ng kapayapaan. Maaari itong sumira o magpagaling. Kaya sa susunod na magbubukas ka ng bibig, huminto sandali. Itanong mo sa sarili mo, ang mga salitang ito ba ay nagdadala ng buhay o kamatayan? Tinutulungan ba nitong maisakatuparan ang layunin ng Diyos? O pinapalakas ba nito ang kasinungalingan ng kaaway? Pero may isa pang bagay. Paano kung sabihin ko sa iyong may nakatagong sandata, isang bagay na ginagawang hindi mapipigilan ang mga salita mo sa espiritual na labanan?
Isang aral mula mismo sa sinaunang labanan ni Miguel at Satanas. Handa ka na bang marinig ito? Isipin mo ang isang kalasag na napakatibay ni hindi kayang basagin ni Satanas. Ang kalasag na iyon, kapag isinama sa mga salitang binibigkas natin, ay maaaring maging susi sa tagumpay sa mga labang kinahaharap mo ngayon. Parang imposible, di ba? Pero nang humarap si Miguel sa Diablo, may taglay siyang kakaiba at hindi ito basta lakas. Isa itong katangiang madalas hindi pinapansin, pero may kapangyarihang baguhin ang buong buhay spiritual natin. Tandaan mo, bumagsak si Satanas dahil sa kayabangan. Gusto niyang pumalit sa Diyos at ang hangaring iyon ang siyang naging kapalit ng lahat sa kanya. Si Miguel naman, pinili ang kabaligtarang landas. Nang harapin niya si Satanas tungkol sa katawan ni Moises, hindi siya sumigaw, hindi siya nanakot, at hindi niya ipinagyabang ang kanyang autoridad. Sinabi lang niya, pagbawalan ka nawa ng Panginoon. Bakit? Dahil nauunawaan ni Miguel ang isang mahalagang prinsipyo sa espiritual na pakikibaka. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa kababaang loob. Binabago ng aral na ito ang lahat. Si Satanas, ang dating pinakamatalinong anghel, hindi kayang maglingkod kahit sa Diyos. Pero si Miguel, sa kabila ng kapangyarihan niya, alam niya kung saan nagmumula ang kanyang lakas. Hindi siya umasa sa sarili. Lubos siyang nagtiwala sa autoridad ng Diyos at dito lalong nagiging kapanapanabik ang lahat. Sabi sa Santiago 4:6, sinasalungat ng Diyos ang mga palalo, ngunit pinagpapala ang mga mapagpakumbaba. Isa itong batas na espiritual. Ang kayabangan ay lumilikha ng distansya sa pagitan natin at ng Diyos, pero ang kababaang loob ang siyang humihila sa Kanya palapit. Kapag mapagpakumbaba tayo, para na rin nating sinasabi, Diyos, hindi ko ito kayang mag-isa. Bakit mahalaga ito sa espiritual na pakikibaka? Dahil ang kayabangan ay isa sa mga paboritong bitag ni Satanas. Gusto niyang maniwala tayo na kaya natin lahat, na hindi natin kailangan ng tulong. Pero doon tayo nagiging pinakamarupok. Ang kababaang loob sa kabilang banda ang siyang nagpapanatili sa ating gising, nakaasa sa Diyos sa bawat galaw, bawat salita, bawat desisyon. Maraming tao ang hindi tama ang pagkaunawa sa kababaang loob. Akala nila ay tungkol ito sa pagmamaliit sa sarili. Pero ang totoo, ito'y tungkol sa paglipat ng atensyon palayo sa sarili at itinutok ito ng buo sa Diyos. Ibig sabihin nito ay kilalanin na siya ang namumuno at magtiwala sa Kanya na siya ang gagabay. Isipin mo ang kababaang loob bilang isang baluti. Kapag suot mo ito, napapangalagaan ka laban sa panlilinlang ng kaaway. At higit pa roon, ang kababaang loob ay nagbibigay daan para kumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa loob mo at sa pamamagitan mo. Kapag hindi mo pinipilit na kontrolin ang lahat, nagkakaroon ng puwang ang kanyang lakas, kanyang karunungan at kanyang espiritu. Kaya itanong mo sa sarili mo, ikaw ba'y lumalaban mag-isa? O lumalakad ka ba sa labanan ng may kababaang loob na may pagtitiwala sa Diyos na siya ang mangunguna? Maaring ang sagot sa tanong na ito ang siyang tagumpay na matagal mo nang hinihintay. Ang prinsipyong ito ng kababaang loob ay hindi lang para sa malalaki at dramatikong laban. Mahalaga ito sa bawat hamon, kung ito man ay tukso, takot o paninindigan sa tama. Ang kababaang loob ang nagsisilbing koneksyon mo sa tunay na pinagmumulan ng kapangyarihan, ang Diyos. Ngayon, humakbang tayo paatras ng kaunti at pagdugtong-dugtungin ang lahat. Napag-usapan na natin ang kapangyarihan ng pagbibigas ng katotohanan, ang bigat ng autoridad ng Diyos, at ngayon ang proteksyong dala ng kababaang loob. Kaya paano nagsasama-sama ang lahat ng ito sa kabuuang larawan ng espiritual na digmaan? Ano ang ibig sabihin nito sa pang-araw-araw mong pamumuhay? Mas malaki ang sagot kaysa sa inaakala mo. Dahil bagamat makapangyarihan ang papel ni Miguel,
may isang mas dakila pa na lumitaw sa larangan ng digmaan. Isang taong hindi lang nanalo sa isang labanan, kundi nagtagumpay sa buong digmaan. Ang iisang taong ito ang bumaligtad sa lahat ng kaalaman natin tungkol sa espiritual na pakikibaka. Sa buong kasaysayan, makikita natin ang mga sulyap ng patuloy na tunggalian sa pagitan ng liwanag at dilim. Pero lahat ng labanang iyon ay nagtuturo sa isang sandaling yumanig sa buong mundo. At dumating si Jesus, hindi lang isang matalinong guro o isang banal na tao, kundi ang Diyos na naging tao. Nang dumating si Jesus sa mundo, isinakatuparan niya ang isang misyon na walang kapantay. At ang paraan ng pakikipaglaban niya sa kasamaan, laban sa inaasahan ng karamihan. Hindi siya tumawag ng apoy mula sa langit. Hindi siya nagsugo ng hukbo ng mga anghel. Sa halip, hinayaan niyang ipako siya sa krus. Sa panlabas, para bang lubos na kabiguan iyon. Marahil inakala ni Satanas na siya'y nagwagi na, pero ang katotohanan, ang sandaling iyon ng pagsuko ang naging pinakadakilang tagumpay sa buong kasaysayan ng sansinukob. Dahil sa krus na iyon, hinarap ni Jesus ang bigat ng bawat kasalanan, bawat madilim na puwersa, bawat sandata ng kaaway. At tinalo niya ang lahat ng iyon, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng dalisay, hindi mapipigilang pag-ibig. At heto ang kahulugan nito para sa iyo. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Mayroon kang kampyon na tumapos na sa digmaan. Pero paano ito makakatulong sa mga labang kinahaharap mo ngayon? Nagbibigay ang Biblia ng napakalinaw na sagot sa Kolosas 2:15. Sinasabi rito na si Jesus ay hinubara ng mga pinuno at mga kapangyarihan at sila'y inilantad sa madla na nagtagumpay sa kanila sa pamamagitan ng krus. Isipin mo yan, hindi lang niya nalampasan ng krus, inalisan niya ng sandata ang kaaway. Ibinunyag niya ang mga kasinungalingan ng dyablo at ipinakita sa buong espiritual na daigdig na ang kasamaan ay hindi ang may huling salita. At ang tagumpay na iyon din ang tagumpay na pinanghahawakan mo ngayon. Maaaring pakiramdam mo ay tila araw-araw kang nasa gitna ng laban sa tukso, takot o pagkabalisa. Pero ang labanan sa katawan ni Moises ay paalala na totoo ang espiritual na digmaan. At totoo rin ang iyong tagumpay kay Kristo. Hindi ka biktima ng mga puwersang hindi nakikita. Sa pamamagitan ni Jesus, ikaw ay higit pa sa isang mandirigma, ikaw ay isang nagtagumpay. Ang parehong kapangyarihang bumuhay sa Kanya mula sa kamatayan ay nananahan din sa loob mo. Kapag dumapo ang pagkabalisa, kapag hinahawakan ka ng takot, alalahanin mo ang Filipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, idulog ninyo sa Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin. At ang kapayapaan ng Diyos ang siyang mag-iingat sa inyong puso at isipan. Ang labanan na ito ay hindi lang basta lumang kwento, nangyayari ito ngayon sa buhay mo. At ang autoridad na ipinagkaloob sa iyo ay totoo. Kaya itanong mo sa sarili mo, paano mo ginagamit ang autoridad na iyon sa araw-araw mong pamumuhay? Anong mga espiritual na labanan ang nagaganap sa likod ng mga eksena ngayon? Pero hindi pa ito ang katapusan ng kwento. Mayroon pang mas marami pang dapat tuklasin tungkol sa hindi nakikitang mundo ng mga anghel at sa malalalim na katotohanan kanilang dala. Huwag mong palampasin. Itap mo na ang video sa iyong screen ngayon para matuklasan ang buong kwento. Kailangan mong mapanood ito.